Kailangang tanggalin ng flight attendant na ito ang kanyang medyas sa harap ng lahat ng pasahero. Nakita ito ng ibang mga babaeng pasahero at ganoon din ang ginawa. Dahil sa mga oras na ito ay nagkakaproblema ang landing gear ng eroplano. Ibig sabihin, mawawalan ng preno ang eroplanong kanilang inuupuan. Kung ang eroplano ay nasusunog, ang mga medyas ay masusunog ng napakabilis. Kapag dumaikit na ito sa iyong mga paa, madali itong magdulot ng matinding paso. Dahil para masiguro ang pinakamahusay na kaligtasan para sa mga pasahero, hiniling din ng flight attendant sa pasahero na habarin ang suot nitong alahas. Dahil kung mag-emergency landing ang eroplano, malaki ang epekto nito. Ang bawat piraso ng alahas ay madaling mamamatay. Matapos marinig ang anunsyo na ang eroplano ay nagkakaproblema, lahat ng 137 tao sa eroplano ay nagsimulang maging hindi mapakali. Ang ilang mga tao ay nagsulat pa ng mga liham ng pagpapakamatay sa mga miyembro ng pamilya. Matapos malaman ng command center na may problema sa landing gear ng eroplano, kaagad na ipadala ang pangkat ng bumbero upang mag-spray ng foam na panlaban sa sunog sa runway. Maiiwasan nito ang mga spark mula sa eroplano kapag lumapag ito, dahil ang eroplanong ito ay mauubusan ng gasolina sa loob ng 10 minuto. Ang pagtakip sa buong runway ng fire retardant foam sa loob ng 10 minuto ay hindi katawa-tawa. Dapat ayusin ang pinuno ng pangkat para sa mga empleyado na gumanap sa bawat seksyon. Mag-spray ng fireproof na foam sa parehong runway. Nang makita ito, mabilis na sinabihan ng kapitan ang mga flight attendant na dalhin ang mga pasahero sa likod ng eroplano. Kapag nakikinig, lilipat ito sa susunod na kompartimento. Sumugod ang mga pasahero sa likod para kumuha ng upuan. Natatakot ako na kapag hindi ako nakakuha ng upuan, mamamatay ako, mamamatay ako. Sa oras na ito, may isang tao na takot na naupo siya na parang bato sa kanyang upuan. Hanggang sa dumating ang flight attendant para ay comfort siya ay unti-unting kumalma ang tao. Nang makitang maubusan na ng gasolina ang eroplano, mabilis na pumunta ang flight attendant sa likod ng cabin. Magpakita ng anti-impact posture para sa mga pasahero. Harapin ang emergency landing na ito ng buong lakas. Malamang katatapos lang ng eroplano. Gayunpaman, dapat turuan ng mga flight attendant ang mga pasahero sa mga posisyon na lumalaban sa epekto. Dahil sa mga oras na ito ay nagkaroon ng problema ang landing gear ng eroplano at nawalan ng kakayahang lumapag ng normal. Maaari lamang turuan ng mga pasahero na gawin ang mga posisyong ito na lumalaban sa epekto, upang epektibong mabawasan ang mga pinsala ng pasahero dahil sa epekto pagkatapos ng emergency landing. Ang dalawang matandang lalaki at babae ay nasa isang eroplano sa unang pagkakataon at hindi maintindihan kung bakit sila nakayuko ng ganito. Hindi na daw niya kaya. Galit na itinulak ng matanda ang kanyang ulo pababa, dahil alam niyang ang pinakamahalaga ay ang makalanding ng buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pati factory director ay hindi na nakatiis. Tinanggal niya ang seatbelt at nagmamadaling pumunta sa flight attendant. Sinabi niya sa flight attendant na mayroon siyang higit sa $11,215.48 sa kanyang malita. Ang lahat ng perang ito ay sweldo ng mga manggagawa sa kanilang pabrika. Inaasahan niyang ibababa ng flight attendant ang kanyang malita nang malapit ng lumapag ang eroplano. Pagkatapos ay hilingin sa isang mabait na tao na ipadala ang pera sa pabrika. Tapos gusto pa niyang lumuhad sa flight attendant. Madaling makita na ang direktor ng pabrika sa harap niya ay handang harapin ang kamatayan. Nakita ito ng flight attendant at mabilis na inaliw ang direktor ng pabrika. Sabihin sa kanya na huwag masyadong mag-isip, dahil ang kapitan at mga flight attendant ay kasangkot sa lahat. Ibalik mo na lang siya sa upuan niya at higpitan ang seatbelt niya. Pagkaraan ng ilang sandali ng kaliwan mula sa flight attendant, napanatag ang loob ng direktor ng pabrika at bumalik sa kanyang upuan. Nang unti-unting naubusan ng gasolina ang eroplano, gusto ng command center sa ibaba na buksan ng kapitan ang cabin ng eroplano, upang makita kung maaaring tanggalin ang landing gear ng eroplano. Ngunit ito ay lubhang mapanganib dahil ito ngayon ay lumilipad sa kalangitan. Kung sasakay ka sa eroplano, kung hindi ka mag-iingat, matatanggi ka ng napakalaking agos ng hangin. Ngunit para sa kaligtasan ng 137 katao sa paglipad, nagpa siya ang co-pilot na buksan ang pinto ng test cabin. Ibinaba ng kapitan ang eroplano sa taas na 450 metro. Mahina itinali ng mga kasamahan sa likurang bahagi ang co-pilot sa seatbelt. Parehong sinubukan nilang kumapit sa seatbelt. Dalhin ang co-pilot sa labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kakabukas lang ng cabin ng eroplano. Napakalakas ng presyon ng hangin kaya hindi siya makahinga.
Pero inaako niya ang responsibilidad kaya wala siyang pakialam sa takot. Pinilit niyang umakyat palabas. Pero ang hindi inaasahan ay kahit anong hampas niya dito ay hindi pa rin ito natinag. Hanggang sa tiningnan kong mabuti ay natuklasan ko ito. Sira pala ang lock ng box sa landing gear. Nangangahulugan ito na ang landing gear ay naging walang silbi. Matapos malaman ng command center ang balitang ito, walang ibang paraan kundi hayaan ang kapitan na makipagsapalaran. Magsagawa ng emergency landing. Isang eroplanong may lulan na 137 katao ang lumipad kamakailan lamang. Biglang nag-malfunction ang landing gear at hindi na magamit. Para sa kaligtasan ng mga pasahero, walang choice ang command center kundi magdesisyon. Hayaang mag-emergency landing ang eroplano. Kahit na ang panganib ng isang emergency landing ay hindi mataas. Ngunit ang mga spark ay sanhi ng alitan kapag lumapag ang eroplano. Kasabay nito ay ang panganib na sumabog ang tangke ng gasolina ng airframe anumang oras. Ang isa pang paraan upang makagawa ng emergency landing ay ang gumawa ng emergency landing sa damuhan. Ngunit ang isang emergency landing sa damo ay mas mapanganib. Dahil ang landing gear ng eroplano ay nawalan ng kakayahan sa pagpreno. Kung lumapag ang eroplano sa damuhan kapag lumapag ito, magkakaroon ng malaking banggaan. Ang eroplano ay tiyak na mapuputol sa kalahati. Kung bumagsak ang eroplano, mamamatay ang mga tao. Dahil para mapunta ang eroplano ng mas ligtas, pagkatapos ng ilang pananaliksik, nagpasya silang ailapag ang eroplano sa runway. Gamit ng fire truck para mag-spray ng fireproof na foam sa runway. Ang ganitong uri ng foam ay napakabisa sa pagpigil sa alitan at pagsabog kapag nanguhulog sa lupa. Alam ng kapitan na ang hamon na ito ay magiging isang malaking hamon para sa kanya. Ngunit ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay panatilihing gising ang sarili. Kapag nag-anunsyo ang flight attendant, maghanda para sa landing na ito. Ang kapitan na may determinadong ekspresyon ay hinayla ang control stick ng eroplano. Hayaang lumapag ang eroplano ng mabagal hanggat maaari. Kasabay nito, nakahanda na rin ang mga fire truck sa lupa para sa aksyon. Katulad ng isang paghabol sa eroplano na handang patayin ang apoy anumang oras. Habang unti-unting lumapag ang eroplano sa lupa, ang front compartment ng eroplano ay nagkaroon ng matinding alitan sa lupa. Sa parehong oras sa cabin, ang mga flight attendant ay desperadong sumigaw ng utos na ibaba ang kanilang mga ulo. Sa kabutihang palad, mayroong ilang hindi masusunog na foam sa lupa. Bumagsak ang eroplano sa lupa, kaya naman walang apoy kapag nagkakaroon ng friction. Ang eroplano ay dumulas sa lugar na may pinakamaraming foam sa runway. Sa wakas ang eroplano ay kailangang huminto dito. Nakita ito ng pangkat ng bumbero at tumakbo upang palamig ang eroplano. Mabilis na binabawasan ang temperatura na nabuo ng friction sa pinakamababang antas. Kaagad pagkatapos nito, mabilis na ginabayan ng mga flight attendant ang mga pasahero sa cabin ng sasakyang panghimpapawid. Magmadali sa pinto ng eroplano. Kasama ang mga pasahero, isa-isa silang nag-slide palabas ng eroplano. Naging matagumpay ang emergency landing na ito. Ngunit pagkatapos na may likas ang lahat ng mga pasahero, isang flight attendant ang hindi bumaba ng eroplano. Sa halip, tumakbo siya diretso sa sabungan. Nang makita ang kanyang asawa, ang kapitan, ay bumagsak dahil sa pagod. Nagmamadaling niyakap ng flight attendant ang asawa. Hindi lamang nailigtas ng asawa ang kanyang pamilya. Ngunit nailigtas din ito ang hindi mabilang na iba pang mga pamilya. Ang buhay at kamatayan ay panandalian. Napakaikli ng buhay. Kaya pahalagahan mo ang mga taong nasa harapan mo. Sa wakas, binibigyang pugay namin ang dakilang kabayanihang kapitan ng